Yung bahay sa Paco na Oh, gumuho. na ano na yun, natulungan na ng ating syudad. Tinulungan yon ni Kenneth Amarawian, no? Mm. Bumigay kasi yung bahay. Hindi naman hindi ho nagano yung ano, lupa. Yung bahay na mismo ang bumigay. Sa Siguro sa material. malakas na hangin. Life material. Ay, salamat naman sa Diyos, walang nadisgrasya. But yung ating City Hall, DPS at Engineering, tinulungan sila makarecover kagad. At maklear, meron yan, pag napansin mo, na-clear na halos. Ayan yung tsura. Dumausdos yung bahay. Pero na-clear na ngayon yan. Natulungan na rin. Ayan. Yan ang ibig ko sabihin. Na ano kagad, gumagana kagad yung ilog. Tapos tinulungan na ng pamahalaan. Alright mga kababayan, so nais ko muna sa inyong ipakita itong throwback video. Ito po yung panahon na una pong nanungkulan bilang alkalde ng Maynila, si Mayor Isko, no, na isa po sa kanyang mga naging programa ay ang linisin po ang ating mga estero. Dahil alam naman po natin mga kababayan na ito pong mga estero na nasa Maynila ay connected po sa Manila Bay, which is the catch basin po ng mga basura na lumalabas dito sa ating mga estero. So dito pa lang mga kababayan, malalaman na kagad natin kung gaano kadumi yung ilang mga estero sa Maynila noon, no? Pero dahil nga po sa pag-upo ni Mayor Isko ay unti-unti pong luminis yung mga ilog natin dito sa lungsod ng Maynila. At ngayong araw nga po na to ay makakasama natin dito yung ating mga estero ranger, no? Sila po yung mga taga DPS na nangangalaga at nangangasiwa dito po sa ating mga estero sa lungsod ng Maynila. Sila po yung nagpapanatili ng kalinisan dyan at nagtataboy ng mga naninirahan dyan sa ilalim ng ilog, dahil hindi na po bago para sa atin na malaman na may mga kababayan po tayong naninirahan sa ilalim ng tulay. So bukod sa napaka-risky mga kababayan o napaka-delikado ang pagtira sa ilalim ng tulay, lalo na ngayong panahon ng abagat at patuloy po ang pagtaas ng mga tubig sa ilog, ay napaka-delikado po para sa ating mga kababayan dyan, no? At aside from that, malaking contribution din po mga kababayan yung pagtatapon dyan ng basura. Kaya talagang si Mayor Isko ay pinalinis po talaga, pina-wipe out yung mga naninirahan dyan sa ilalim ng tulay upang maprotektahan na din po sila sa posibleng mga sakuna na mangyari sa kanila, dahil nga po napakadelikado, no? Dapat itong ilog talaga ay hindi talaga advisable na magtayo ka talaga dito ng mga bahay, dahil nga bukod sa delikado na kapag bumaha, yung risk pa ng buhay ng ating mga kababayan ay delikado dyan. So kung maalala nyo, sa ilang mga estero, kagaya sa Estero de Magdalena na nabisita din natin, ay talagang nirelocate po, no? Talagang giniba po dun yung ilang mga kabahayan para i-relocate sila at bigyan ng bahay, dahil hindi po talaga po pwedeng tirahan itong mga nasa gilid ng ilog. Pero itong bahay na napabalita mga kababayan sa May Paco, medyo matagal na kasi tayong hindi nakakabalik ulit dito sa mga estero na ito, ay may bahay nga daw na gumuho po yung yung kanilang tahanan. Hindi po dahil sa tubig baha naman, ito naman po ay dahil sa lakas ng hangin siguro or lakas ng ulan, kaya dumausdos po yung kanilang tahanan. So agad naman pong nakatulong at rumisponde ang lungsod ng Maynila upang sila po ay saklolohan at ayusin po, no, yung kanilang tahanan. Hindi ko lang alam kung paano yung policy dito mga kababayan, kung may mga certain areas ba na po pwedeng tirahan itong gilid ng ilog. Kasi medyo naguluhan lang din tayo na bakit may mga bahay pang nakatayo sa gilid ng ilog, or baka merong distansya sa pagitan ng ilog mismo, tapos pero parang merong sukat yung layo magmula sa breakwater o kaya dun sa pinaka-ilog papunta dun sa isang property. So, ayan yung dapat nating alamin sa susunod, no? Pero, one thing for sure, ayan, napaka-risky po ang tumira sa gilid ng ilog. Wala pong pinagkaiba yan dun sa mga kababayan nating mga nakatira sa gilid ng bundok, no? Syempre, kapag mga ganitong may sakuna, may mga habagat, delikado po yan sa mga landslide,
mga talagang problema po talaga yung natural calamities po talaga, no, na talagang mahirap natin ma-predict. Pero syempre wala tayong magagawa, lalo na kung diyan na tayo ipinanganak, diyan na tayo nasanay, diyan na tayo lumaki. Mahirap nga naman po talagang lisanin yung isang lugar. Kaya talagang iba yung pag-iingat lamang talaga ang kinakailangan ng ating mga kababayang nakatira dito sa malalapit sa ilog. At kung kinakailangan na sila ay lumikas na bago pa dumating ang talagang matinding sakuna, at bago pa tayo mahuli na iligtas pa ang ating mga pamilya, yung mga ating kagamitan, talagang pagka oras na ng pinapalikas tayo ay lumikas na po tayo para hindi na tayo makaabala ba sa ibang dapat i-rescue, at tayo na mismo, no, yung mag-rescue sa ating sarili para ma-prevent po natin yung anumang panganib na kaakibat po ng habagat na ito or bagyo na ito. Nakakatuwa lang to mga kababayan, no, dahil in collaboration with our barangays na nakakasakop po dito sa mga estero ay nakikipagtulungan po sila, nakikipag-collaborate po sila sa pamahalaang lungsod ng Maynila para nga maprotektahan din po yung kanilang komunidad, no. Kagaya po nito, makakasama po natin ang ilang mga tauhan dito sa paglilinis dito po sa Estero de Paco. So pakinggan po natin yung ating interview sa kanila. Mga kababayan. Ayan, so kagawad, tanong lang po namin, meron din po ba kayong mga clean up activity sa barangay ninyo? Lalo na especially dito sa area nyo ng Estero de Paco. Meron po, may mga kami. Tuwing Sabado, every Saturday yan. Nag-clean up kami sa barangay by grouping kami. Ayan. So with regards kanina kagawa doon sa tumira dito sa ilalim ng tulay, dati pa po ba tinirhan na yan sa ilalim? Isang araw, mga linggo lang na to, pinuntahan namin yan. Yung namin, wala nang tao, pero may kahoy na parang sisiga sila. Pinapatay namin sa tanong namin. Tapos, alam mo naman yung tao dyan, pag wala na yung pagkatalikod namin, bumabalik eh. So, tulad ngayon, kakapiraso na nga lang yung kalsada rin na gagawa pa nila ng paraan na lusitan, pulugan. Ayan. Tulad din yung sa kabilang tulayan, nilagyan na namin ng bakod. May harang na? Oo, kinakating nila yung hanggang tinitiran ng mga isda dyan, katunayan nga eh. May nahuling dalawa doon sa baba doon, naka-tarima roon. Nahuli, dahil nakakawag mga tao ng tana, kaya nahuli sila roon. Ayan. So dito kagawad, tatakpan nyo pa rin ba ditong ilalim? Para hindi na makabalik? Tatakpan namin yan, sasabihin namin guys yan, magagawa namin ng paraan. Kasi yung iba talagang silagyan mo ng kahoy na takip. Tinatanggal, tinapaklas. Ayan po, maraming salamat po kay Kagawad Fabriag po ng Barangay 662, Zone 71 po dito sa District 5 ng Maynila. Salamat po Kagawad. Thank you po sa inyo. Thank you. Maraming salamat po.